Pamilyar po ba kayo sa paraan ng pambabarang na tinatawag na paktol? Hindi po ito sariling karanasan ko, kundi naging saksi lamang ako sa mga pamilya na nakaranas. Ayaw ko pong ilahad ang mga involved sa story na ito, kaya papalitan ko na lang ang mga pangalan ng mga sangkot at gayon din ang sarili ko. Tawagin mo na lang po akong Alvin at ang pamilyang ikukwento ko bilang ang pamilyang Cruz at Lopez. Kilala ng may alitan ang pamilyang Cruz at Lopez dito sa lugar namin. Politikong angkan kasi ang mga yon at sa pagkakaalam ko ay magkakamag-anak naman talaga. Yun daw nanay ng mga Cruz na si Maria ay pinsan ng ama ng mga Lopez na si Mario. Nagsimula ang alitan nila nang hindi pumayag si Mario na maging running mate bilang vice mayor ang asawa ni Maria na si Jose. Ang ginawa raw ni Jose ay tumakbong mayor laban kay Mario at siya pa ang nanalo. Sa totoo lang kasi Sir Neb ay ang pangit ng pamamalakad ni Mario kaya nawalan ng tiwala sa kanya yung mga tao. Nang maupo ngang mayor si Jose ay doon na lalong nasira ang relasyon ng dalawang pamilya. Very vocal ang mga Lopez sa paninira kay Jose. Marami silang reklamo sa panunungkulan ni Jose. Tapos ang sagot naman ni Jose ay isa-isa niya pang inaayos ang mga problemang naiwan ni Mario. Kaya hindi pa niya maayos ang ibang nirereklamo ng mga ito. Nagkabarilan pa nga sila at demandahan. Ang gulo talaga nila Sir Neb. Pero ang pinakamalalang nangyari ay yung pamamaktol. Unang nagkasakit ay si Jose. Sobrang sakit daw ng ulo nito at nagsusuka ng dugo. Wala naman daw makitang sakit ang doktor dahil normal ang lahat ng test. Hanggang sa pati si Maria ay nagkakaganoon na rin. Pati ang panganay at pangalawang anak. Dahil wala nang malamang mabuting gawin para matanggal ang sakit na dumapo sa pamilya Cruz, ay lumapit na sila sa isang magaling na albularyo. Nagrabuelta raw ang pamilya Cruz sa nagpaparusa sa kanila dahil ayon na rin sa albularyo ay pinapaktol sila. Sir Neb, napabalita na lang sa amin na si Mario ay may kaparehong karamdaman na rin kagaya ng kina Jose. Doon na lalong nagkagulo ang dalawang pamilya. Dahil pinagbibintangan ni na Jose na pinapaktol sila ni na Mario at kaya raw nagkasakit na rin ito ay dahil binalik nila ang parusa sa gumawa noon sa kanila. Tumatanggi pa raw si Mario pero nagsuka na ito ng nagsuka ng dugo. Sunod na napabalita ay pinasok ng mga tauhan ni Jose ang bahay ni na Mario at naghalughog doon. May natagpuan daw na bungo ng bata sa isang part ng bahay. At sa loob noon ay nakasulat ang pangalan ng buong pamilya ni Jose. Tinatanggi pa rin ni na Mario na kanila ang bungo na yon at sila ang may kagagawan ng paktol. Planted daw ng mga tauhan ni Jose ang bungo para matiin sila. Pero yun daw mismong handwriting sa papel ay pagmamay-ari ng asawa ni Mario. Lalong gumulo ang magkabilang pamilya at nakisali na ang iba nilang kamag-anak para matigil sila sa pag-aaway. Pero patuloy lang sila sa pagpaparusa sa isa't isa hanggang sa mamatay na ang bunsong anak ni Jose dahil din sa labis na sakit ng ulo. Nung sumunod uli na eleksyon ay muling kumandidato sa pagka-mayor sina Mario at Jose pero pareho na silang natalo. Hanggang sa mamatay ang magpinsang Mario at Maria ay hindi na natigil ang alitan nila. Sa ngayon ay magkalaban pa rin sa politika ang mga Cruz at Lopez. Mga anak na nila ang naglalaban-laban pero mukhang tinigil na nila yung pagkulam. Isa pa ay parang civil na rin naman ang mga yon. Parang ang mga magulang lang nila ang talagang may sigalot. Kwento lang ito ng tatay ko noong bata pa raw siya. Ako nga pala si JD Sir Neb. Magandang araw po sa inyo at sana ay mapansin nyo itong isishare kong kwento. Noong bata pa raw si tatay, mga edad 10, ay kapitbahay nila ang kapitan ng barangay na tawagin na lang nating Kapitan Carding. Sabi ni tatay,
Nakalakhan na niyang kapitan ng barangay nila si Kapitan Carding. Wala naman daw silang pakialam noong bata pa siya. Hindi siya aware sa election at tinatawag na political dynasty. Binata na raw siya nang ma-realize niyang mali pala yun. Si Kap daw kasi ay tiyuhin ng mayor at pinsan ng 2 konsehal ng bayan. Sabi-sabi na kaya mahigpit ang kapit niya sa pwestong yun ay dahil na rin sa iba pang kaanak na politiko. Wala naman daw naaalala si tatay na masamang gawain ni Kap dahil kapitbahay nga lang nila ito. Ang kapansin-pansin lang daw ay parang may pinapabura nitong kabarangay. Isang matandang babae na hindi na raw maalala ni tatay ang pangalan. Kaya tawagin na lang nating Iska. Si Manang Iska raw ay lingguhan kung bisitahin ni Kap. Parati pa raw may dalang pasalubong. Manok, baboy, isda, mga dilata. Pero wala naman daw pumapalag na kabarangay kung paborito man ni Kap yung matanda kasi nga matanda na. Noong nagkasakit daw si Manang Iska ay lagi pa rin itong binibisita ni Kap. Kaya lang ay ni minsan ay hindi pinapuntahan sa mga health worker. Sabi lang daw ni Kap ay siya na ang magdadala ng gamot. Ayaw rin daw pabisitahin ni Kap ang ibang tao roon sa bahay ni Manang Iska. Kahit naman daw si Manang Iska ay hindi nagpapapasok ng mga tao kung hindi rin lang si Kapitan Carding. Hindi raw ito sumasagot kapag may kumakatok o tumatawag na kapitbahay. Tanging ang kapitan lang ang gusto nitong kausapin. Hanggang sa isang araw ay namatay na nga si Manang Iska. Grabe raw ang iyak ni Kapitan Carding noon na parang nanay niya mismo ang namatay. Akala raw nila ay dahil sobrang lungkot nito na namatay ang matanda niyang kaibigan. Yun pala ay tears of joy yun. Sa wakas daw kasi ay tapos na ang responsibilidad niya sa matanda. Sir Neb, sabi raw ni Kapitan Carding ay aswang si Manang Iska. Ang mga karne na dinadala nito sa matanda ay suhol para hindi na ito lumabas ng bahay nito at mamerwisyo pa ng ibang tao. Hindi malinaw kung papanong nalaman ni Kapitan na aswang si Manang Iska. Basta kaya raw ito laging bumibisita sa matanda ay para siguraduhing hindi ito nagugutom sa hilaw na karne. Nang mapasok ng ibang tao ang bahay ni Manang Iska, ay may mga nakitang nakatipon na buto ng tao at hayop sa ilalim ng papag nito. May malalaking bote rin na naglalaman ng mabahong langis dahil may iba't ibang klase ng dumi na nakababad. Bukod pa roon ay merong mga maninipis na plastik na nang tignang mabuti ay balat pala ng tao. Ang sabi raw ni Kap ay balat yon ni Manang Iska. Nagpapalit-balat daw ito kapag nagiging aswang. Pero dahil matanda na ay hindi na nakakalabas ng bahay dahil mahina na. Sabi ni tatay ay closed casket ang lamay ni Manang Iska. Sabi ng ilang nakakita noong bukas pa ang kabaong ay banat na banat daw ang balat nito sa muka kaya hindi na makapikit. Napunit na raw ang talukap sa pagpipilit ng mga taga-punerarya na maipikit ito. Pati raw mga labi ng matanda ay nabanat na. Nakalitaw raw ang mga ngipin at may sumibol pa na pangil. Nung sumunod na eleksyon ay tumakbo na naman daw na konsehal ng bayan si Kapitan at nanalo ito dahil ang pinapamalita niya ay pinagtanggol ang bayan ni na tatay laban sa aswang. Pakiramdam daw nila noon ay nagamit lang si Manang Iska para pasikatin si Kap. Pero dahil sa ilang kakaibang bagay na natagpuan sa bahay ng matanda at sa itsura niya noong lamay, ay marami pa rin ang naniwala sa kwento ni Kapitan. Masayang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Richard at may ibabahagi akong kwento ng kababalaghan at misteryo na nangyari sa isa kong teacher noong high school.
Itago na lang natin sa tawag na ma'am ang teacher ko na yon. Kagaya lang ng ibang teacher si ma'am. Strikto at nakakagalitan kaming mga estudyante. Pero kung susumahin ay okay naman siya. Magaling magturo at nakakasabay sa mga biro namin. Siguro ang reklamo lang namin kay ma'am ay ang palagi ang pagbibigay ng quiz. Pagkatapos ng discussions, hindi talaga pwede na hindi ka makikinig kung ayaw mong mapahiya sa klase. Wala akong maalalang naging matinding ginawa ni ma'am para tumatak siya sa isipan namin bilang terror teacher. Kaya yung biglaan niyang kamatayan na sanhi raw ng isang klase ng kulam ay kinagulat talaga naming lahat. Matandang dalaga si ma'am. 50 plus na pero mag-isa sa bahay na naipundar daw niya mula sa pagtuturo. Okay naman din daw na kapitbahay at walang nakakaaway doon sa lugar nila. Kaya misteryo talaga kung sino ang nagpakulam sa kanya. Sabi raw ng albularyo ay paktol o baktol o kung anuman basta may tol. Yun daw ang tawag sa nangyari kay ma'am. Nangyayari daw yon kapag may nakuhang buhok, larawan o isang bagay na pag-aari ng biktima ang isang mangkukulam. Ayon pa sa kwento ay baka yung damit at ilang alahas ni ma'am ang ginamit para maisakatuparan ang paktol. Nanakawan kasi si ma'am noon. Natatandaan ko yon dahil hindi siya nakapasok isang araw para mag-report sa mga pulis. Nagising na lang daw si ma'am na nakabukas ang aparador niya at wala na ang koleksyon niya ng kwintas at ilang piraso ng damit. Nakakapagtaka nga lang daw dahil hindi ginalaw ang wallet at cellphone ni ma'am na nakapatong lang sa dresser. Mabuti na lang daw at hindi sinaktan si ma'am noong magnanakaw. Pero kung ang mga nanakaw nga niyang alahas ang ginamit para magawa ang pagkulam sa kanya, ay parang wala ring pinagkaiba sa pagnanakaw sa kanya at pananakit. Napansin namin na nagsimulang pumayat si ma'am at magkaroon ng kurba ang likod. Para siyang nakuba pero pakaliwa ang pagkakabend ng likod niya. Nung magpatingin siya sa doktor ay nalaman na may osteoporosis siya. Dala na ng edad. Pero kasunod noon ay napadalas ang pag-absent ni ma'am dahil sa palagi ang pagsakit ng ulo at pagsusuka. Sabi ng iba naming teacher ay baka komplikasyon na yon ng osteoporosis niya. Pero nang muling magpa-check up si ma'am ay kanser na sa buto ang sakit niya. Napilitan ng mag-resign sa trabaho si ma'am para makapagpahinga at subukang magpagamot. Pero sobrang bilis ng pagkalat ng sakit niya. Inaalagaan na siya ng mga kapatid niya at pamangkin dahil na-deform na nga ang katawan niya. Yung mga buto raw ni ma'am ay kumukurba na sa iba't ibang anggulo. Ang mga gamot niya ay hindi na rin umuubra. Sa kagustuhang gumaling o gumaan man lang ang pakiramdam, ay nagtry na sa albularyo ang mga kapatid ni ma'am. At doon nga napag-alaman na biktima pala siya ng kulam. Inggit daw ang dahilan noon at wala nang magagawa pa ang albularyo dahil napakalakas daw ng ginamit na paktol kay ma'am. Kailangan daw nitong humingi ng tulong sa iba pang mas marunong kaysa rito. Pero huli na nga ang lahat. Parang minadali nga raw ang pagkamatay ni ma'am dahil sa bilis ng paglala ng kalagayan niya. Nang sinabi nga ng albularyo na may kinuhang gamit mula kay ma'am para siya makulam, ay doon naalala ng mga kapatid niya ang tungkol sa pagnanakaw. Malaki ang paniniwala nila na kulam at hindi talaga pagkuha at pagbenta ng mahalagang gamit ang motibo ng magnanakaw. Hindi na nalaman kung sino ang nagpakulam kay ma'am. Balot ng misteryo ang kamatayan niya. Pero sabi ng mga kasamang teacher ni ma'am ay may hinala sila na isa sa mga dating guro sa paaralan ang may gawa nun. Isa sa mga naging patunay nila, Sir Neb, ay ilang buwan pagkatapos mamatay ni ma'am, sumunod naman na namatay yung pinaghihinalaan nilang guro.
Hello po, Boss Neb. Salamat po sa pag-accept. Tawagin niyo po akong Viel. Isa akong barangay tanod na nakaranas ng misteryo nito lang pandemic. Frontliner kami noong naka-lockdown pa. 24 oras na nakabantay sa boundary ng barangay namin para walang makalabas o makapasok na walang tamang papeles. Nakakapagod at minsan ay nakakasagutan pa ang makukulit. Pero kadalasan naman ay may libre kaming merienda na galing sa mga taong nakaka-appreciate ng hirap namin. Tambak ang pagkain namin noon at minsan ay jumuduty talaga kami para makakain. Usong-uso pa naman noon yung milk tea. Araw-araw kaming pinapadalhan ng milk tea ng mga tindahan dito. Pinaghalong saya at lungkot tuloy ang pakiramdam namin. Bukod doon sa dalawang nabanggit, ay nakaranas din kami ng takot ng isang gabi ay may sinaway kaming babae. 8:00 ang curfew. Pagpatak ng ganoong oras ay wala na kaming pinapayagang makalabas o makapasok, maliban na lang kapag emergency. Tahimik na ang kalsada dahil wala na talagang dumaraan, mapatao man o sasakyan. Pati nga mga alagang pusa at aso ay hindi lumalabas. Nanonood lang kami ng lumang pelikula noon nang marinig naming may sinita si Kap. Nakakahiya nga dahil kami itong naturingang tanod ay kami pa ang hindi nakabantay. Nakita namin si Kap na may kinakausap na babae. Lumapit ang isa naming kasama at kinausap din yung babae. Maya-maya naririnig na namin na medyo nagkakataasan na ng boses at gumagalaw na ng alanganin yung babae. Napatayo na rin kami at naghintay sa susunod na mangyayari. Noong umpisa, natatawa na lang kami kasi kampay ng kampay yung mga braso noong babae at parang gusto na niyang dakutin si Kap. Tapos maya-maya, sumigaw na siya. Doon na kami lumapit at napansin namin na umatras si Kap. Pagkalapit namin ay nakita naming halos lumuwa na yung mga mata noong babae. At nakabakat na yung mga ugat niya sa leeg at mga braso. Yung mga daliri niya sa kamay ay nakakurba na, parang mangangalmot. Kinausap pa rin siya ni Kap at sinabihang ihahatid na lang siya sa ospital kung may nararamdamang masama sa katawan. Inutusan kami ni Kap na kunin ang patrol, kaya tumakbo yung dalawa sa amin. Naiwan ako, si Kap at dalawa pang tanod. Nilapitan uli ni Kap yung babae. Dahan-dahan at nakataas ang mga kamay niya. Bigla na lang dinamba noong babae si Kapitan at kinagat sa braso. Nagkasigawan na kami at dinamba rin kami noong babae. Pilit namin siyang pinahihiwalay kay Kap pero napapasigaw na lang din si Kap dahil sa pagkakakagat sa braso niya. Wala na kaming choice kundi pukpukin yung babae. Sa kabubuntal namin ay bumitiw din naman siya at lumayo kay Kap. Duguan yung bibig noong babae at dinilaan niya pa yung dugo bago siya tumakbo ng mabilis. Hinabol namin pero hindi na namin inabot dahil biglang nawala. Pero may nakita naman kaming isang itim na ibon na lumipad pabalik sa amin. Nung balikan namin si Kap ay siya ang sinakay sa patrol para maisugod sa ospital. Grabe pala yung pagkakakagat sa kanya noong babae dahil lumaylay ang laman sa braso niya. Hindi namukaan yung babae dahil hindi nahagip ng CCTV yung pwesto nila ni Kap. Ang nakunan lang ay yung isasakay na sa patrol si Kapitan. Kahit yung ibang CCTV ng mga kalapit na bahay ay hindi rin nahagip yung babae nang habulin namin dahil parang itim na anino lang siya na mabilis na nawala. Sobrang bilis nga kasing tumakbo. Kahit noong ipasketch namin ito ay walang nakakilala sa kanya. Malamang ay dayo lang daw yon sa barangay namin. Ang isa pang nakapagtataka ay yung sugat sa braso ni Kap. Sabi ng mga nurse at doktor ay parang aso raw ang kumagat dito dahil sa mga bakas ng ngipin. Nagkatinginan na lang kaming lahat. Ayaw maniwala ng mga nurse at doktor na babae ang kumagat kay Kap. Pinipilit namin na tao yun at hindi aso. Magmula noon, hindi na namin uli nakita yung babaeng yon. Malamang nga ay naligaw lang yon sa lugar namin. Sana lang ay hindi na siya bumalik.